Paano gawin ang display blinking ng cellphone? All model na po ito. What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nag-screen flickering or nagbi-blink ang display. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, inon ko na po siya. Pero nakikita natin na nagbi-blink siya. Hindi mo siya magamit ng normal dahil masakit po sa mata. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, kapag binababaan naman natin yung brightness, hindi po siya nagbi-blink. Nag-steady lang po siya. Pero mga idol, nag-iinit po ang board. Ayan, kung tataasan po natin, ayan, nagpi-flicker po ang display. Nabagsak lang daw po ito nung dinala ito sa akin mga idol. Papalitan ko sana ng LCD pero nakadalawang LCD ako, ganun pa rin. So nung pagkabagsak nito mga idol, nag-blackout siya. Malakas daw po ang pagkabagsak. At nung na-try ko ng LCD at battery, ayan mga idol, kinapa ko po yung board ay medyo may umiinit banda dito sa ilalim. Kaya ayan mga idol, so tinisting ko po ng battery ko na may laman. Kasi yung battery niya mga idol ay talagang nag-iinit kapag i-charge. Hindi po nadadagdagan dahil po hindi na normal ang board nito, nag-iinit po siya. Kaya ayan mga idol, kung napapansin niyo po, brand new na po na LCD ang tinisting natin una. At ayan mga idol, para maging transparent po ko sa inyo, i-try pa natin ng isa at tingnan natin kung mag-okay ba sa isa pang LCD. At yung dati pong LCD na nakabit dito mga idol ay naputol na po siya dahil malakas po ang pagkabagsak. Yung pinaka-flex niya ay talagang naghihiwalay na. At nung natisting ko ng LCD mga idol, yun po yung nakita natin kanina. Ayan, so i-test pa natin ang pangalawang LCD at tingnan natin kung mag-normal na ba siya. Ayan mga idol, on muna natin. At kung napapansin yung mga idol, ganun pa rin siya, nagpi-flicker pa rin ang display, nagbi-blink-blink pa rin. Hindi talaga siya nagnormal kahit palitan mo ito ng maraming LCD. Ayan, testing po natin. Mahina po ang backlight niya at taasan natin. Ayan, kung napapansin yung mga idol, nagbi-blink talaga siya. So saan ba ang sira nito at paano ito ginagawa? Ang model po pala nito ay Oppo E3S. So hindi ko na sana ito videohan mga idol, pero dahil gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ito ginagawa at pwede nyo rin ito i-apply sa lahat ng Android na model. Base sa aking experience mga idol, malalaman nyo po mamaya kung ano po ang gagalawin ninyo bago ito maging normal. Sana mga idol, suportahan nyo po ang video ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na para mas marami ka pang dapat na matutunan. So ayun mga idol, ibalik po natin yung unang nilagay natin dahil good naman yon. Isa po palang estudyante ang may-ari nitong mga idol. So pinag-ipunan niya po ito na maayos. So hindi na sana niya ipaayos mga idol dahil may iba pang tama. So dahil naawa din ako, so ang sabi ko sa kanya, gawan ko na lang ito ng video kung paano ginagawa yung flickering at ang babayaran lang niya ay yung LCD at may mga sira pa po itong iba mga idol. Abangan nyo po mamaya. So ayun mga idol, binakbak ko agad yung bakal. So ayan, nandyan po sa ilalim ang pinaka parts na naging problema. Sa mga hindi nakakaalam, madalas po kasi nito, nag-iinit po nito ang light coil. Kaya madalas nagbi-blink-blink siya. At kung napapansin nyo kanina mga idol, kinapa ko po siya. So nag-iinit talaga ang board. So may tendency talaga na may tama ang pinaka-light coil. So isa po sa dahilan kung bakit nagbi-blink siya ay short po ang light coil. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, sa lahat po ng model mga idol, hanapin nyo agad ang light coil. Siya po ang madalas na natatamaan. Lalo na kung nabagsak or nabasa. So ayun mga idol, ito po yung pinaka-light coil. Ayan, siya po yung dahilan kung bakit nagbi-blink po siya. So ang gagawin natin mga idol, papalitan po natin. So marami pong makukuha ng light coil. So lahat po ng model or board or scrap board na meron kayo ay pwede nyo po kuhaan ng light coil. So ayan, unang gagawin natin, ayan, alisin po natin. So naglagay po tayo ng plugs at ayan mga idol, natanggal natin. At ito po yung bagong ipapalit natin. So kinuha ko lang din po yan galing sa board na scrap. Ang dami pong makuha nito mga idol, kahit sa ang board ay meron pong coil. So nag-apply tayo ng lacquer thinner, panglinis po yan. So pwede nyo rin po hindi na lagyan ng lacquer thinner kapag napalitan ng mga idol. At ito po yung resulta nung pinalitan natin. At i-test na po natin mga idol. Huwag po kayong kukurap at malaman niyo kung saan ba talaga ang sira. Marami pong nag-PM sa atin mga idol na kailang LCD din sila, nagpi-flicker pa rin. So pwede nyo po i-apply ito kung napanood nyo po ang video, kung isa po kayong subscriber or follower. Marami kasi nagtatanong sa atin mga idol, yung iba hindi siguro nanood ng video kaya ayan, puro tanong. At ito na nga mga idol, kung napapansin nyo po, nag-normal na agad talaga siya. Yung flickering niya dati na unang lagay natin ay nagpi-flicker talaga at ngayon mga idol, nung napalitan na natin ng light coil, ayan, nag-normal na talaga siya. Mamaya mga idol, ikabit muna natin lahat at tingnan natin kasi kanina kapag tinataasan po natin yung brightness ay nagpi-flickering siya. So ayan, i-assemble muna natin mga idol para dire-diretso po ang ating gawa. Ayan, so ibalik po natin lahat ng tinanggal natin at yung pinakabakal ay ibalik din natin at yung coil na tinanggal natin mga idol ay wala na talagang ibang problema. Pwede nyo po i-apply ito sa lahat ng model na cellphone kagaya nitong Android mga idol. At ayan, yung bakal mga idol, ibalik din natin dahil marami pong nag-request na ibalik daw ang bakal pagkatapos natin tanggalin. So ayan,
ibalik din natin yung camera at tingnan natin mamaya kung ano ba ang ibang problema. Grabe mga idol, nagsilabasan po ang sira noong naayos ito dahil malakas po talaga ang pagkabagsak daw nito. Kaya ayan mga idol, kung isa po kayong nanonood ngayon at isa kayong followers or subscriber ko, ingatan nyo po ang inyong cellphone na hindi mabagsak. So ito po yung battery niya mga idol, original battery ito at dahil lubat ito kanina, so gumamit muna ako ng may laman. At ayan, ibalik na natin mga idol at tingnan natin kung ano ba ang ibang problema. So ayan mga idol, kung isa po kayong nanood ngayon sa ating video at sana ingatan ninyo po ang inyong mga cellphone para hindi na po kayo gagastos ng malaki. Malalaman kasi yan mga idol, lalo na kung malakas ang pagkabagsak kapag naayos na. At ayun mga idol, ibalik na natin lahat at tingnan natin mamaya. So taasan po natin ang brightness kung magbi-blink pa rin ba. So ayun, balik natin yung SIM card at i-on na po natin mga idol. So una i-charge muna natin at yan battery niya mga idol, lubat po ito kanina at bigla pong nagkaroon ng laman. Kanina kapag isalpa ko po yung battery pala ay nagbi-blink lang ang kidlat mga idol, hindi nagtutuloy ang percentage. At nagulat ako dito na may 68% na siya. So ayun mga idol, ang gagawin natin, edit po natin ang LCD. So gumamit po tayo dito ng T7000. At dahil normal na siya mga idol, ayan, malalaman po natin kung ano ba ang ibang problema mamaya. So gilid-gilid lang po tayo maglagay ng dikit sa LCD. So wag po natin damihan dahil madalas po kapag nadadamihan ay magugustats po ang screen. Linisan muna natin. So minsan kasi may mga sobrang dikit kaya kailangan natin tanggalin habang basa pa dahil kapag matigas na po yan mga idol or na tuyo na ay mahirapan na po kayo magtanggal. Maglagay po tayo ng guma mga idol. So 5 guma po ang ilagay natin para madikit na po ang LCD. So 2 hours nyo po bago alisin pag nagpalit din kayo ng LCD para yung dikit niya ay kapit na kapit talaga parang jowa mo. Ayan mga idol, nagmula po siya. At ito po yung problema niya mga idol. Kaya pala siya nagkaroon ng laman kanina dahil may tama po ang pinaka-battery. So namamatay po siya. So kapag i-charge mo naman siya mga idol, ayan, nagtutuloy po siya. So ayan, hindi po siya namamatay. Lumabas na po ang Oppo logo. So ayan, ang gagawin natin mga idol, linisan muna natin ang sobra-sobrang dikit para maganda naman ang serbisyo natin. So kalugar ko lang po pala ang nagpagawa nito mga idol. Nag-walk-in po dito. So ayan mga idol, okay naman yung touch. So ayan, namamatay din talaga siya. So kahit naka-charge na, so may tama po ang pinaka-fuse nito. Ayan, meron po siyang laman. So ayan, gagawin naman natin mga idol yung fuse. So hindi talaga natin malalaman ang problema kapag hindi na ayos. So malalaman na po natin yan kapag nagawa na siya. Kaya ayan, backlash na naman tayo mga idol. So ang fuse nito mga idol ay nilibre ko rin po sa paggawa. Dahil wala talaga siyang ka-budget dahil isa po siyang estudyante. Pinag-ipunan niya po ito ng 2 buwan para magawa ang kanyang cellphone. Kaya ayan mga idol, ilibre na lang natin para naman magamit na po niya. So ayan, fuse po ang tama kapag ganun mga idol na mamatay po siya. So ayan, ang gagawin natin yan, tanggalin po natin yung fuse, i-bypass po natin. So karamihan po sa mga Android or mga ganitong unit mga idol, dahil na malakas talaga ang pagkabagsak nito, natatamaan din po ang fuse. So yun po yung dahilan kaya nasisira ang fuse. Kaya mga idol, ingatan nyo po lagi ang inyong cellphone. So ayan, i-bypass natin. So pinagdikit lang po natin at tingnan po natin yung resulta mamaya kung nag-normal na ba ito. So ayan, ibalik lang din natin. So ayan mga idol, marami talagang problema. So buti na lang dito sa atin napunta at nalibre po natin ang nagpapagawa. So ayan mga idol, ang binayaran lang po pala dito ay yung LCD. At sana mga idol, sa pamamagitan ng pag-support nyo ng video ito ay malaking tulong na po para sa ikaunlad ng ating channel. Huwag niyo pong kalimutan i-like ang video at i-subscribe at i-follow ang ating FB page, Phone TV Official New Feeds, para marami po kayong matutunan sa bawat video natin. So ayan, ibalik natin yung guma mga idol. So hindi pa kasi tuyo ang dikit natin, kaya ayan, ibalik natin ulit. So kung magtanggal at magpalit ka ng LCD mga idol, wag nyo na pong galawin. So dahil ito mga idol, nag-walk-in ng may-ari nito, inantay po ito. Kaya ginawa ko po ito ng paraan. So umabot po ito ng 40 minutes bago ko po ito naayos lahat-lahat. So ayan mga idol, meron pong laman ng battery. So iyon na po natin at kung mamatay pa rin ba siya. So maraming salamat pala mga idol sa inyong tiwala. At grabe, nung araw na ito mga idol, marami pong nagpapagawa sa atin ng LCD. So maraming salamat sa inyong tiwala at marami pong nag-walk-in mga idol. Nagpagawa ng deadbolt at mga bootloop. At ito mga idol, so antayin po natin kung magbukas na ba siya ng normal. At ayan mga idol, so nagbukas na po siya at tingnan natin kung normal na ba ang lights. Dahil kanina kapag tinataasan or binababaan ng ilaw ay nagbi-blink. So tinanggal natin yung guma dahil nakaharang. At ayan mga idol, normal talaga siya. Natataasan, nabababaan. Dahil kanina kapag nakababa siya hindi nagpi-flicker at kapag nakataas ay nagpi-flicker. At dahil normal na ito, grabe ang pasasalamat ng may-ari. Nakatipid po siya ng malaki. Nalibre po ang 2 issue. Hanggang dito lang po ang ating video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.